Ginagamit na ng Artificial Intelligence o AI ang Department of Education para mas maging epektibo sa pagtulong sa mga estudyante at mga paaralan. Nag-donate naman ng mga laptop sa DepEd ang Trade and Industry Department para sa proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. In truth, yes, we are lagging behind. That's why we really need to push. Aminado si Trade Secretary Cristina Roque na kailangan pang itulak at palakasin ng bansa ang kahandaan nito para sa isang AI-powered future. Our vision has always been to harness AI to address real-world challenges, especially faced by our micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Kasunod nito, nagbigay ang DTI sa Education Department ng mga laptop na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Gagamitin ito sa Center for AI Research ng DepEd. This collaboration with DepEd is crucial in shaping integration of digital tools to transform our educational system, making tangible improvements in our schools and community. Of course, we will need educated workers, high-skilled workers going forward. Not just no child is left behind, but also that our children have access to the most modern technologies and are computer savvy and computer literate. Hindi tayo magpapaiwan dyan. Ayon sa DepEd, gagamitin ang mga makinang ito para buuin ang 7 AI tools na target ng ahensya na ilunsad bago mag-Hunyo. Gamit ito mapaiigting ang mga operasyon sa mga paaralan at makatutulong sa pagsuri sa kung ano ang tamang paggamit ng pondo. Kasama rin sa layunin ng AI program ang mas mabilis na pagtugon sa mga tanong mula sa publiko, pagkilala sa mga learners with disabilities at mas maagang pagtukoy sa mga risks sa mga paaralan katulad ng malnutrisyon. This one helps the DepEd solve the systemic problems, yung mga persistent problems of education. Then they can help us spend money where it's more needed. It can really process a lot of data in a short amount of time. Paglilinaw ni Angara, hindi sapat ang tradisyonal na sistema. Kailangang mabigyan ang kabataan ng sapat na kagamitan para hindi mapag-iwanan sa digital age. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.